what's up guys? Today, nandito tayo sa Evia Lifestyle Center. So, madami kasi nag-request sa atin ng mga customer at saka viewers ng vlog natin na gumawa ng Tokoten na real versus fake na comparison. So, yun, teaser pa lang to. Ano kaya dito ang fake at original? So, mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yun. Mag-deliver muna kami ng bagong stock. Tayo natin yung team. Ngayon, dala ko yung fake and original na Onitsuka Tokoten. So, tignan natin sa team natin kung malalaman nila kung alin, no? Try lang natin kung significant ba. Kasi may naglalaban sa comment section na di naman daw halata, di naman daw kita na peke. So, siguro hayaan ko na lang kayo mag-decide. Hindi ako pwede mag-decide for you guys. May fake and original, di ko rin alam. Hindi ko sinisilip. Coach, ikaw? Oh, hawakan mo lang. This is the fake, this is the real one. Kain coach yan. Ito po, fake. Ito yung legit. Ito yung fake. Ito po yung fake, ito po yung legit. Manager namin ng Evia, Coach, ikaw? Ito yung real, ito yung fake. Thank you guys. Okay, at least tama lahat sa surprise test natin. So okay. So ayun guys, tinanong natin yung mga staff natin kung ano yung original and fake. So far, tama naman sila lahat. So I'm really proud of my team dahil doon. So ngayon, papakita ko na sa inyo ano ba ang peke at hindi. So first, let's start with the box agad. Sa mga nagle-legit check, darker box yung fake, no? So itong para siyang faded black eh. So yung pagka-faded black nitong Onitsuka na box is the same with almost all of the Onitsukas na Tokoten. Actually, pati Mexico 60. Pareho sila ng pagka-faded black. Tok natin dito. Since ang mga tags yan dito, yung mga label, I won't suggest na gamitin nyo tong pang-legit check is since iba-iba kasi talaga yung mga label. If it's coming from China, it's coming from Japan, iba-iba talaga siya lahat. So, hindi ko masasabi sa inyo confidently na pwede nyo ito gawing basis. Okay? Pero isang sign lang, if you're looking for a sign, pagkapangit yung pagka-print or siguro gutay-gutay na siya, that's one sign na siguro na this is possibly a fake. Kasi kung titignan mo yung box, parehong sturdy na eh. Hindi na katulad before, yung mga peke, alam mo na agad yung box malambot, sira. Dito medyo matigas na yung box eh, no? So yun, let's see inside. Side-by-side comparison, let's start with the fake muna. Pagbukas natin, yung paper niya medyo parang plastic na, no? Medyo matigas. Hindi nga ma-fold masyado. Wala siya masyadong fold, oh. Unlike dito, talagang medyo ano to eh, parang mas manipis na paper. So, tingnan natin sa box. When you open it, almost the same. Kung makikita nyo tong fake, meron pa siyang ganito. So, hindi mo na mapagkakatiwalaan kung ano-ano pang pinaglalagay nila. Take note pala, may nagsasabi minsan na meron pa kayong proof of authenticity, proof na original. Walang nagpo-provide ng proof of authenticity na mga shoes except the Golden Goose na may passport card. Okay? So, si Nike wala siyang proof of authenticity. Si Adidas wala din. You just have to be confident na original. So, you just buy from trusted suppliers. The original, kita mo, pareho sila meron, no? So, hindi mo na talaga mapagkakatiwalaan yun kasi nagaya niya pati ito. Let's start with the outer. Sa outer, pareho siya nung may hang tag, no? Ang isang makikita mo dito is medyo pangit yung pagka-print nung sa fake. Quality pa rin syempre sa original. Again, I won't be suggesting this as a reason to check if original. Hindi kasi madali lang ipagpalitin to. Mabilis lang siya matanggal at mailipat. So, hindi ko gagamitin na basis yan. So, unang tingin pa lang, mas mag-cream yung fake. Yellowish na. Medyo nasa whiter side yung pagka-cream neto na original. And then, let's continue with the tongue. Ang bilis makita, tignan mo yung tongue neto. Halos di mo na makita yung Onitsuka. And then dito, properly spaced. Properly spaced. One of the most obvious na malalaman mo dito is, pag tinignan mo yung loob, yung tag neto sa loob, usually maganda talaga yung pagka-print ng mga label tag sa loob. Nakikita nyo ba? Yan. Okay. So, pareho yan sa left and right, no? Walang QR code. Unlike doon, ito wala tong QR code talaga. Pero, tignan mo si fake. Sila pang may pa-QR. What? We tried scanning that. Scan natin. Walang na-i-scan. Literal na dagdag na mukhang original. So, makikita mo may QR, hindi na sa scan. What's the point? So, yun.
So, isa lang yun sa nakita namin na very obvious. And then, laces ng fake is kinda walang laman sa loob. Alam mo yung parang ang dilis maghimulmol, masisira na agad. Walang laman, oh. Pag pinrescute mo hangin, yun dito, firm to. Firm siya. So, quality yung laces niya. Ito, syempre, substandard. Now, let's continue with the sides. Yung side nito, kung makikita mo, is medyo parang transparent. Yung original, parang black na magta-transparent ng konti. Alam mo yun, parang medyo see-through itsura. Ito hindi, mukhang black na talaga siya. Black rubber na talaga siya. The usual na sole. Tignan natin yung likod. Sa likod pa lang makita mo, mataba yun dito. Almost lahat naman na nakikita ko ng mga fake, medyo mataba talaga yung likod. Yung dito, pa-curve, pa-sexy, di ba? So, ang ganda ng pagka-fit niyan, pagka-sinot mo, ang ganda. Aside from that, sniff test. Tignan natin. Yun talaga. So, eto, hindi ganun katapang yung chemical niya, pero amoy mo pa rin eh. So, dito, amoy leather. And then, siguro isa pa pala, usapang material pala, no? So, ang final key takeaway ko para sa inyo would be, pagka pinrest mo yung Onitsuka, etong fake, tingnan natin ha, i-press ko ha. Nakita nyo ba yon? Isa pa. Bumalik, wala oh. Walang kahit ano. Tingnan natin original. Nakita mo yung material? So, eto kita nyo na dapat agad yung pinagkaiba ng leather niya. Kita nyo? Tumbled leather. Ito yung sub-quality na leather. Tumbled leather. Kasi mas matibay ito eh. Diba? So, ayan. So, sana may natutunan kayo sa real versus fake natin ng Onitsuka Tokaten. Thank you for supporting, guys. Please follow our Instagram, Facebook, and subscribe na rin kayo sa YouTube channel natin. So, until next time, see you.